Naku po mga kababayan, ICC binanata no nitong dating DOJ Secretary sa panahon ni former President Duterte mga kababayan. At hindi daw siya takot sa arrest warrant ng ICC mga kababayan. Dahil kamakailan lang kahapon ata yun, unong isang araw, pinangalanan nga po ng ICC at naglabas na ng listahan ng mga co-accused ni former President Duterte at kasama nga po si Aguirre, ito si DOJ Aguirre mga kababayan, na sangkot din daw di umano mga kababayan, pero hindi siya natatakot no. So ibang klase na talaga ngayon mga kababayan no, kung sino pa yung lumalaban sa mga drugs dito sa Pilipinas. Yun pa yung yun pa yung ipinapakulong at ang ano pa diyan, ang matindi pa diyan mga kababayan, mas natutuwa pa tong human rights dito sa Pilipinas nangyayari ngayon dito sa kampo ng mga Duterte. So pakinggan nyo mga kababayan itong pahayag ni Aguirre, no? Dating DOJ Aguirre patungkol nga dito sa inilabas na warrant ng ICC. Ito na po. Well, attorney, pinangalanan po kayo bilang co-accused sa kaso sa ICC. Ano po yung tugon nyo sa aligasyon nito? Natatawa lang po ako dyan eh. Wala naman akong kinalaman dyan sa war on drugs na yan eh. As a matter of fact, yung charge sa aking extrajudicial killing, wala pong katotohanan yan. Kailanman ay hindi ako nagtangka na makilahok dyan sa kung meron mang extrajudicial killing na yan. Ako po ay nanungkulan lamang bilang isang abogado at saka DOJ Secretary. Nabasa ko po doon sa mga news report na ako daw po ay iniimbestigahan tungkol doon sa aking paghawak bilang abogado ni Pangulong Duterte nung siya'y mayor pa noong mga 2009, 2010 at saka nung iba daw pong mga members ng Davao Death Squad. Ayun talaga mga kababayan, talagang pinupunterya ng mga kalaban no. Yung mga dating kakampi ni former President Duterte, talagang gusto nilang ubusin mga kababayan. Kahit nga si Senador Bato at si Senator Bongo ay kasama din doon sa listahan mga kababayan. Napakatindi nito mga kababayan. Mukhang totoo nga yung mga bali-balita no, na iwa-wipe out nitong di umanong Malacanang ang mga Duterte Alliance. Talagang uubusin nila mga kababayan para sa 2028 wala nang kakampi itong si BP Sara Duterte. Nako. Ito nakakatakot mga kababayan. Anong pahayag nyo dito? Ako daw ay kasama rin dyan sapagkat ako ay isang naging Secretary ng Department of Justice noong 2016 hanggang April 2018. Aha. Noong po ako ay nanunungkulan bilang DOJ Secretary, hindi ko po alam yung ginagawa kung meron mang mga tukang dyan, kung meron mga war on drugs, wala po akong kinalaman dyan. Pero attorney, alam po ninyo, ang tingin ko dyan, kaya lamang ko sinasali, ay para magkaroon ng credibility yung sinasabi nila na isang national policy or common plan ng Duterte administration, yung pagpatay sa mga drug lords, kahit ito yung mga civilian lamang. Pero kailanman po hindi naging policy yan at sa mga tuwid, siguro marami ang di nakakaalam na ang inyo po kabang lingkod nung siya ay nanunungkulan pa bilang DOJ Secretary, ako po ang nagdala sa pamilya ni Kian de los Santos, ni Carlo Arnaiz at ni Culotte Guzman. Ako po ang nagdala sa mga relatives niya, sa mga magulang niya sa Malacanang at doon po ay hinirap ko sa kanila. Hinarap sila ni Pangulong Duterte at yun po, ang naging bunga po nun, hindi po ba, na yung lahat ng mga pulis na naging sanhi ng kanilang pagkamatay, ang balita ko po ay na-convict silang lahat.
Pero Roy, na-convict pala mga kababayan. Ayan, patunay po si ex-DOJ Secretary yung mga inilalabas palang ebidensya no, nung mga kabila ay na-convict pala mga kababayan. Nahalaka. Kaya, attorney, sa dami ano po, ko, sa dami po nung pinatay during the Duterte administration, ang sinasabi po na mangilan-ngilan lamang yung napanagot ng mga pulis under your watch as a Justice Secretary. Ano po ang Hindi reaksyon po. niyo doon? ang Justice Secretary po ay hindi nanungkulan bilang magpapatupad ng criminal law. Ang akin lamang po ay panguluhan o pamunuan ng Department of Justice. Hindi ko po sakop yung trabaho ng pulis. Pero may mga prosecutors po kayo na dapat na nagsasampa ng kaso sa mga pulis na kung sila ay involved dito sa mga pagpatay. Meron pong mga katulad ng binanggit ko, 'di ba? Nagdemanda yung aking mga prosecutors. As a matter of fact, kung matatanda ninyo yung si Colonel Marcos na siya naging dahilan daw ng pagkamatay ng mayor ng Alvera Leyte, yung father ni mayor ngayon, ako po ang nagpa-imbestiga noon kasi para bang yung kanyang ang pagkamatay ni mayor noon ay parang babaliwalain lang o parang yung hindi po prosecute. Dinirekta ko po sa record dyan, ang NBI, sabi ko, ako hindi niniwala na dapat ganyan-ganyan lamang. Sabi ko, imbestigahan ninyo, tingnan ninyo kung anong katotohanan dito. As a matter of fact, inimbestigahan niya ng NBI during my watch. And I think the recommendation is to prosecute Colonel Marcos Now, at that time. Attorney Vitt, kaakibat ng paglabas ng inyong pangalan bilang co-accused ay yung posibleng paglabas ng warrant of arrest laban sa inyo. Ano po yung plano ninyo at papaano nyo po ito haharapin? Una-una po, hindi ako natatakot dyan sapagkat tulad ng sabi ko na ako yung interview ni Miss Pinky Webb sa kanyang on point, wala akong kasalanan dyan. Hindi ko yan kinatatakutan. Ikalawa, wala akong magagawa dyan. Kung talagang kuya arestuin, nandito lang ako. Hindi ako maaaring magtago sapagkat ako'y naghahanap buhay. Pag ako'y nagtago, walang maghahanap buhay sa pamilya ko. Kaya nandito lang ako. I'm going to face anything. Ang sana lang, ang hiling ko ay yung maging malinaw na kung anong basihan, kung ano ang patakaran tungkol dito sa warrant of arrest na i-issue ng ICC. Sapagkat sa ngayon ay hindi pa masyadong malinaw. Kaya hopefully in the coming days, sana mag-come out ang Supreme Court ng isang malinaw na patakaran katulad nung patakaran na inilabas nito tungkol sa extradition na malinaw na hindi ka maaaring bastan lang damputin at padala sa foreign country sa isang extradition ng walang proseso ang judicial process dito sa Pilipinas. So, Ayun, 'di ba mga kababayan, nakaraan naglabas yung yung SC, yung Supreme Court na hindi na pwedeng basta-basta na lang damputin yung ating mga kababayan o yung mga matataas sa posisyon kung hindi sila muna dito huhusgahan o kumbaga dito muna sila dito muna sila hahatulan kung talaga namang totoo yung mga paratang sa kanila bago dalhin sa ICC. Kaya itong sabi ni ex-DOJ Secretary ay sabi niya hindi siya natatakot na maglabas ng warrant of arrest ang ICC. Kasi nga mga kababayan, mayroong rules ang Supreme Court na ganun. Kaya yun, talagang malakas ang loob niya na sabihin ito sa publiko na hindi siya natatakot sa warrant of arrest ng inilabas ng ICC. Yan ang dapat mangyari dito. Attorney Vitt, so can you categorically say na wala kayong planong lumabas ng bansa para Wala. i-evade ito? Hindi ako lalabas ng Maynila. Ayan, tapang na mga kababayan. Grabe mga talaga yung mga dating cabinet secretary ni former President Duterte, matatapang talaga mga kababayan. Hindi daw siya lalabas ng Maynila at hindi rin siya
lalabas ng ibang bansa. Ayan yung sabi. Tuloy-tuloy lang ako I am practicing my law. Kasi after my stint sa DOJ, Aha. sa Napolcom, I have to work kasi I have some grandchildren to help. Meron pa akong kaunting kuhan, pero I really hate to be idle. I really hate to retire muna. Hindi muna ako magre-retire. Nandito lang ako, nagpa-practice. Attorney Vitt, siguro yung mensahe nyo na lamang doon sa mga pamilya ng biktima ng war on drugs na naniniwala na wala silang hustisyang nakamit nung kayo ay Justice Secretary. Hindi po totoo yan. At saka hindi dapat yan ibentang si Justice Secretary. Ang Justice Secretary po, kung yung merong idudulog sa amin na malakas ang ebidensya, ay sigurado nga akto yung aming mga piskal. Ang problem po ay kayo rin nagsasabi dyan, na sinasabi nyo dyan na yung mga pulis ay wala namang ebidensyang pinoprosecute. Ay hindi namin po kanyon, hindi namin yun katungkulan. Ang katungkulan namin, isubmit ninyo, maghain kayo ng demanda sa aking departamento at yan ay aaksyonan nung panahon yun. At yan po ang nangyari noon. Nung panahon ko, walang nangyari na dinismiss porque kahit may ebidensya, yun ay na-dismiss porque walang ebidensya. Okay, maraming salamat. Ayun mga kababayan, no? Talagang matindi po itong pahayag ni ex-DOJ Secretary. So, nung panahon kasi ni former President Duterte, no? Dito sa nilalabas nilang war on drugs na laban kay former President Duterte na extrajudicial killings daw na nangyari, mga kababayan, hindi naman natin talagang masasabi no na perfect yung war on drugs ni former President Duterte. Kasi talagang yung mga pulis nun talagang ginamit din talaga no yung iba sa kasamaan. Kaya hindi rin natin masasabi na perfect yung war on drugs ni former President Duterte. So, kaya ganun. Siguro yung iba, siguro may mga ganong senaryo na nangyayari dahil sa mga kapulisan din natin. Yung iba talagang yung kapangyarihan ay talagang ginamit no ng kahit mali na, mga kababayan. So, ganun siguro yung mga nangyari noon. Kaya ito, nangyayari ito ngayon, mga kababayan. At sinisisi kay former President Duterte at iba pa dito kay Senator Bongo, kay Senator Bato de la Rosa, at marami pang iba, mga kababayan. So, yun lang po. Ano po masasabi nyo dito no, sa pahayag po ni former Justice DOJ Secretary sa kanyang sinabi. So, mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe, mga kababayan, sa ating video at sa mga bagong pasok dyan. Pa-subscribe din po ng ating channel, mga kababayan.